Sige po, no? Bago po tayo magsimula, tayo po muna'y manalangin. Amang Diyos sa langit, purihin ka ngayong araw na ito, Panginoon, sa patuloy na paggabay at pag-unawa sa aming mga kakulangan, Panginoon. Ama, patnubayan nawa kami ng Holy Spirit, Panginoon. Ang inyong pong lingkod, Panginoon, Lord, gamitin niyo po, Panginoon, ng nararapat at naaayon sa kalooban niyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, gayon din ang mga tagapakinig, Lord. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na maunawaan namin ang lahat ng mensahe, ang inyong salita, Panginoon, na kinakailangan namin. Lord, hindi man namin nararamdaman, pero alam namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Lord, ay patuloy na nauuhaw sa tubig na pinagkakaloob mo sa amin. Nawa, Panginoon, ito po ang araw, Panginoon, na magsimula kami muli, Panginoon, upang lalo pang maintindihan, maunawaan ang inyong mga mensahe para sa buhay namin. Kaya naman, Panginoon, sa iyo ang papurit, pasasalamat sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ayan po. Ngayon po, tayo po'y tutuloy na sa ating month theme na Living by Faith. Para po sa ating topic ngayon ay ang tunay na pananampalataya. Ayan, ang tunay na pananampalataya. Pag sinabi pong pananampalataya, marahil ang ilan sa atin, alam na po ang kahulugan nito, no? Ito po yung paniniwala natin, pananampalataya natin sa Diyos. At masasabi din natin na ito rin yung pagkakaroon natin ng tiwala sa Panginoon. Di ba po? Sakop nito yung pagkilala pa natin sa Kanya bagamat hindi natin siya nakikita, pero alam natin na ang ating Panginoon ay umiiral sa buhay natin. Amen po ba? Nararanasan po ba natin ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin? Amen. So, sa pagkilala sa Panginoon bilang Kristiyano, napakahalaga po na taglayin natin yung pananampalataya. Di ba po? Di ba po? Ang pananampalataya, ito po yung pundasyon natin bilang ugnayan natin sa Panginoon. Tama po ba? Yes. Ito po yung ugnayan natin sa Panginoon na mas lalo pa tayong mapalapit. Lalo pa natin siyang makilala. Bakit po? Ang walang pananampalataya, sigurado po, hindi po yung kalugod-lugod sa Panginoon. Di ba po? Alam ko, lahat po tayo na narito, meron pong pananampalataya. At nananampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo na siya ang ating tagapagligtas. Tama po ba? Yes, siya po ay may kakayanan na gumawa ng himala sa buhay natin. Di ba po? Na tayo po ay patatawarin sa tuwing tayo'y magsisisi. At nananampalataya tayo na kayang baguhin ng Panginoon ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Yes. At ang pagbabasa ng Biblia, ang pinaka-importante po, dahil dito po, makakakuha tayo ng kalakasan. Mga istorya ng mga apostol, kung paano nila nakita na maghimala ang Panginoon. Gayun din yung mga taong nakasama ang ating Panginoon. Di ba po, napakaswerte nila, na witnessan nila kung gaano yung kapangyarihan ng Panginoon kumilos sa buhay ng ibang tao. Di ba po? Ngayon, kung tatanungin natin ang ating mga sarili, siyasatin natin, tunay ba yung pananampalataya na meron tayo? Di ba po? Tunay ba na meron na tayong paniniwala, pananampalataya? Nakakasigurado na ba tayo na itong mga pananampalataya na pinangahawakan natin, ito ba ay tunay? Di ba po? Tunay na ba ang pananampalataya ko? Kung sisiyasatin natin ang ating sarili,
Nagsisimba naman ako. Check. Ano pa po? Nananalangin naman ako. Check. Di ba po? Nagbabasa ako ng Biblia. Check. Sumusunod ako sa Diyos. Check. Nakapa-perfect natin, ano? Nagmamahal ako sa kapwa ko. Check. Nangangaral ako. Check. Mapagbigay ako sa kapwa. Check. Nasa ministry ako ng Panginoon. Check. At higit sa lahat, naniniwala ako sa Diyos. Check na check. Ngayon po, dito po sa mga binanggit natin, lahat po ba yan? Check sa buhay natin? Naggagampanan po ba natin to lahat? Taas po ang kamay. Napakaraming hindi nagtaas. Di ba po? Kung itong mga nabanggit natin ay nagagawa na natin, nagagawa na natin siya sa araw-araw, na ipapamuhay na natin, safe na ba tayo? Ligtas na ba tayo? Siya sa atin natin, ligtas na ba tayo? O di pa sure? Di ba po? Marahil, napaisip din tayo, sure na ba? Naligtas tayo? Basahin po natin sa Santiago 2 verse 17. Paki-flash po, sister. Yan, basahin po natin. Sabi po sa talatang ito, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. So, balikan natin, yung mga inisa-isa natin na nagagawa natin. Sabi po dito, pananampalatayang walang gawa. Since kung hindi natin nagagawa ito, patay. So kung ano po yung kabaliktaran, kung nagagawa na natin yung mga nakalist kanina, mga nabanggit natin kanina, masasabi na natin, ligtas tayo. Kasi tinignan nga natin, i-chinek natin eh. Di po ba? So, masasabi na ba natin ligtas tayo? Ngayon, itatanong ko ulit, isa-isa. Ligtas na nga ba talaga tayo? Hindi pa sure, Nay. Wala makakasiguro. Pero, kailangan ba natin itong siguraduhin? Di ba po? Kailangan natin itong siguraduhin. Isipin natin, tayo, iisa lang ang buhay natin. Diba? Kung magmamaneho tayo, kailangan makaalis tayo ng ligtas, makabalik din tayo ng ligtas. Di ba po? Pag hawak natin ang cellphone natin, napakaingat natin hawakan ng cellphone. Bagay po yan. Di ba po? At pag nalaglag, pwede pa, basag lang ang LCD screen. Kuya Jeff! Di ba po? Iniingatan natin. Tama po ba? Bakit yung kaluluwa natin? Iisa lang po yan. Hindi na po tayo makakahanap ng kapalit niyan. Di ba po? Kailangan ba natin siguraduhin to na itiyak na ang kaluluwa natin ay ligtas? Siyempre naman. Sino po ang gusto rito na gustong maligtas? Taas ng kamay. Amen. Lahat po tayo gusto niyan. Ngayon po, balikan natin. Magpatuloy po tayo. Sa nakasulat po sa Biblia, alamin natin kung paano nga ba nanampalataya ang mga apostol. Alam niyo po, bago patawagin ng Panginoong Hesus ang mga apostol, naniniwala ako na lahat sila meron ng pananampalataya. Agree ba kayo? Di ba po? Bago pa sila tawagin ng Panginoong Hesus ang mga apostol, meron na silang paniniwala. Meron silang pananampalataya. Dahan nga lang, ang pananampalataya na meron sila ay ano po, parang deboto po. Nananampalataya sila sa deboto. Diyos, ano pa po, yung unawa nila dito ay hindi pa ganun
kalalim. Di ba po? Parang ang paniniwala noon, parang tradisyon lang para sa mga Hudyo. Na ano pa po, alam nila na may darating na Mesiyas. Opo, maliit ang pananampalataya, hindi pa ganun kalalim. Pero ang mga apostol, nakilala ang Panginoong Yesus. Natiyak din nila na ang Panginoong Yesus ang hinihintay nilang Mesiya. Kaya nga naman, nung tinawag sila ng Panginoong Yesus, sumunod ba sila kagad? Yes. Amen po. Sumunod po sila kagad. Di ba po? Ganun pa man, habang kasama nila ang Panginoong Yesus, meron pa rin po bang pagdududa? Amen. Ngayon po sa atin, di ba? Nagagawa natin ang mga ito, pero dumarating pa rin po sa time minsan na nagdududa pa rin tayo. Di ba po? Nagdududa pa rin po tayo. Aminado po tayo dyan. Bakit? Dahil, sabi nga, ang pananampalataya, hindi nakikita. So, hindi natin nakikita, nasanay tayo na yung resulta na naisip natin na maging sigurista tayo. Di ba po? Ngayon, tulad ng nangyari, di ba po, kay Apostol Pedro, nung inaya siya ng Panginoong Yesus, nung siya ay nasa bangka, na ang Panginoong Yesus po ay nagpakita sa kanya at inaya si Pablo na lumapit ka sa akin. Di ba po? Basahin po natin sa Mateo. Ito po, Mateo 14, verse 28 to 30. Pa-flash po ato, Ate Joy. No? Salamat. Nung panahon po na to na si Apostol Pablo po, Apostol Pedro po, ay nakalakad sa tubig. Sabi po dito, verse 28, at sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay papariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig, at sinabi niya, halika, at lumusad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat, pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Nung nakita po ni Pedro ang Panginoon, ano pong sabi niya? Panginoon, papariyanin mo ako. Nag-request si Apostol Pedro na lumapit sa Panginoong Yesus. Unang-una sa pagtatanong pa lang, no? Na nakita niya ang Panginoon, kayang lumutang sa tubig. Inisip niya kagad, parang kaya ko kagad. May pananampalataya po ba? Yes. Sumunod po ba siya sa nais na mangyari? Yes, nakalakad po siya. Di ba po? Dangan lang. Nung nakita niya yung napakalakas na hangin, napakalakas na alon, ano pong nangyari? Nawala siya sa focus. Yung pananampalataya niya, nahinto bigla. At anong nangyari sa kanya? Lumubog. Di ba po? Dito po, no, ipinakita ni Apostol Pedro yung pagnanais niyang lumapit sa Panginoon, isa pong pagpapakita ng pananampalataya. Ano pa? Yung pagtitiwala niya na imposible makalakad doon sa tubig. Di ba po? Imposible. Baka nga sa panahon na yun first time niya lang makakita ng ganun. Di ba? Na kayang lumakad sa tubig at naging interesado siya. Lumakad po siya. Dangan nga lang, ganun po pala. Kapag tayo nawawala sa focus sa pananampalataya natin, shaky tayo, maaaring lumubog din pala tayo. Di ba po? Lumubog din tayo. Tulad na nangyari kay Apostol Pedro. Dahil sa pagkawala ng focus, hindi niya nagawa yung
nais niya. Kakulangan po ba yun ng pananampalataya? Yes. Kakulangan po yun ng pananampalataya. Naniniwala ba kayo na kung si Pedro, buo ang paniniwala, makakalakad siya sa tubig? Amen. Ganun din tayo. Di ba po? Kung tayo may pananampalataya na tulad ng sa Panginoong Hesus, magagawa din po natin yun. Nakitaan naman ng Panginoong Hesus si Pedro ng pananampalataya. Pero ano pong sabi ng Panginoong Hesus sa verse 31? Sa Mateo 14 verse 31 po, anong sabi ng Panginoon kay Jesus? Anong sabi ng Panginoon Hesus kay Pedro? Ang sabi po dito, at pagdakay, inunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, o ikaw na kakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Yun po pala. Nakalakad sa tubig si Pedro dahil sa pananampalataya, dangan lang, nag-aalinlangan pala siya. Ganon din po tayo, di ba? Minsan, ang pananampalataya natin, ang lakas natin sabihin, ang lakas natin isipin na kaya natin to. Pero pag nandiyan na tayo, sa stage na, or sa actual na, ito na, gagamitin, susubukin na yung faith natin sa bagay na ito. Ano pong nangyayari? Uurong po ba? O susulong? Ayan, nag-aalinlangan po tayo. Bakit po? Minsan, di ba, pagka nakakita tayo ng isang bagay na gusto natin, pero nag-aalinlangan tayo, like pag-order sa Shopee. Di ba po? Inisip natin yung item na gusto nating bilhin, makasigurado tayo na hindi tayo may scam. Anong gagawin natin? Papasubukin muna natin yung iba. Orderin mo nga, try mo. Pagka dumating, at okay, tsaka ako order. Anong ibig sabihin? Kailangan muna natin makita. Diba? Bago tayo manampalataya. Pero hindi ganoon ang sabi ng Panginoon. Hindi ganoon ang pananampalataya. Pero karamihan sa atin, ganon kumilos. Ganon umaksyon. Na ano pong sabi dito? Ang Panginoon, sa kabila minsan ng kakulangan ng pananampalataya natin, katulad ni Pedro, humingi siya ng saklolo. Tinulungan pa rin ba siya ng Panginoon? Amen. Tutulungan pa rin po tayo ng Panginoon. Huwag lang po tayong aatras. At kailangan po nating manatili pa rin sa Panginoon. Ngayon, si Pedro po ba ay nagpakita pa rin ng pananampalataya? Amen. Dangan nga lang, may pag-aalinlangan. Di ba po? Ngayon, sa iba pong talata, meron pa pong mga kwento na katulad dito. Basahin po natin sa Mateo 17, verse 14 to 17. Na ano po ang istoryang to? Basahin po natin sa verse 14. Ang sabi po dito, at pagdating nila sa karamihan, ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na sa kanya'y lumuhod at nagsabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya'y himatayin at lubhang nahihirapan sapagkat madalas na siya'y nagsusugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya'y dinala ko sa inyo, iyong mga alagat, at hindi nila siya napagaling. Ito po ang casting of demon po ito, no? At napag-aralan na rin po natin to itong mga nakaraang linggo lang. Pero ano ba yung kailangan natin malaman dito? Di ba po, yung tatay o yung lalaki, nag-aas po siya na pagalingin yung anak niya na possess po. Na ano po yun?
na nagsusugba daw po sa apoy at madalas sa tubig. Na inilapit niya daw po ito sa mga apostol. Diba po? At paglapit niya sa mga apostol, ano pong nangyari? Hindi nila ito napagaling. Ngayon, kung titingnan natin, di ba, kasama nila ang Panginoong Hesus? Kasama nila ang Panginoong Hesus. At ang mga apostol, nakikita kung paano magpagaling ang Panginoong Hesus. Dangan nga lang na may lumapit sa kanila na lalaki na nangangailangan ng pagalingin ng anak na poses. In-apply ba nila yung pananampalataya nila? Yes. Dangan nga lang, hindi nila napagaling. Ngayon, yung pananampalataya kayang in-apply ng mga apostol dito sa lalaking may sakit, tunay po ba? O kulang? Kulang pa po, di ba? Pero may pananampalataya. Yun nga lang, nung in-apply nila to, hindi nila napagaling. Bakit po kaya? Dito po, yung tatay na lumapit, balisa po ba? Yes. Balisa po siya. Bakit siya lumapit kay Jesus? Malamang alam niya na ang Panginoong Jesus nagpapagaling. At yun na lang yung last choice niya, last option niya. Sa last option na yun, dumating na siguro napatry niya sa iba na yung anak niya pagalingin, pero hindi kinaya. Ngayon, yung pananampalataya po ba ng tatay, nakita niyo po ba doon? Meron po bang pananampalatayang tatay na dinala niya yung anak niya? Yes, meron po. Dahil alam niya, kayang pagalingin ng Panginoong Hesus, ng mga alagad. Pero hindi nangyari. Ano pong sabi ng Panginoon? Basahin po natin sa verse 17. Sabi po dito, at sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. Isipin niyo po, no? Yung ginawang aksyon ng mga apostola, di ba, tinry nilang pagalingin. Nag-apply sila ng little faith, maliit na pananampalataya. Pero, ang sabi ng Panginoon, o lahing walang pananampalataya at taksil. Gayon din, hindi lang tong mga apostol ang sinabihan niya, maging yung tatay na nagdala ng anak niya. Maliit ang pananampalataya. Kaya hindi nangyari yung nais nila. Bakit kaya tinutukoy ng Panginoon Hesus na yung ganong pananampalataya na in-apply ng mga apostol, bakit maliit? Di po ba? Sa atin po, yung pananampalataya po ba natin ngayon, pwedeng sabihin ng Panginoon na wala pang pananampalataya to? Pwedeng sabihin ng Panginoon na, oops, hindi tunay yung pananampalataya mo. Kulang pa. Sinukat ko pero kulang. Sino ba ang susukat? Ang Panginoon. Ngayon, una pa lang sinabi ng Panginoong Hesus, di ba po, sa mga apostol, no? Anong sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 10 verse 8? Basahin po natin. Mateo 10 verse 8. Sabi po kasi ng Panginoong Hesus sa apostol, nung una pa lang, sa Mateo 10, mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. So, noon pa lang pala, sinabihan na sila ng Panginoon, Jesus, na gawin nila to. Ibig sabihin,
May kakayanan silang gawin yung mga bagay na ginagawa rin ng Panginoong Yesus. Na ano ang kailangan nilang i-apply doon? Pananampalataya. Pero ginawa naman nila, di ba? In-apply naman nila. Pero bakit hindi nila napagaling yung taong yun? Sabi nga ng Panginoon, hanggang kailan ko kayo pagtitisan? Nagbigay pa ang Panginoon ng pasensya. Inunawa niya ang mga apostol. Bagamat sinabihan niya na kaya nilang gawin magpagaling, pero hindi nila nagawa. Napakabait po ng Panginoon. Na sa tuwing tayo po pala ay kinukulang ng pananampalataya, pinagpapasensyahan pa pala tayo ng Panginoon. Amen po. Pinagbibigyan niya po tayo, di ba? Opo, itong pananampalataya natin, nakasalig po yung pagkaligtas ng kaluluwa natin. Lahat naman tayo meron nito eh. Pero bakit sa Panginoon, parang kulang? Di ba? Nararanasan niyo po ba yun? Nararamdaman niyo rin po ba yun? Na kapag tayo nananalangin, opo, nananampalataya tayo, pero yung mga hiling natin hindi pa dumarating. Dahilan na po ba yun para huminto tayo? Hindi po. Hindi po yung dahilan para huminto tayo. Hindi rin po yung dahilan para ikadismaya natin na yung mga nais natin hindi pa pinagkakalob ng Panginoon. Marahil, meron pa tayong kinakailangang ayusin sa mga sarili natin. Meron pa tayong kinakailangan baguhin sa sarili natin. Hindi hinayaan ng Panginoon na manatili na lang yung mga apostol sa ganung kalagayan. Kung titingnan natin, di ba? Lagi niyang sinasabihan, lagi niyang pinapaalam sa mga apostol na kayo, maliit ang pananampalataya niyo. Meron pang sinabi niya, di ba? Kayo, wala kayong pananampalataya. Isipin niyo po, kung titingnan natin yung ating mga sarili, mag-reflect tayo. Ganon din ba? Kakaunti pa ba talaga yung pananampalataya natin? Ito po bang pinangahawakan nating pananampalataya, hindi pa sapat? Hindi pa po ba sapat sa Panginoon? Di ba po? Bakit parating ang Panginoon? Hindi porket kasama nila yung Panginoon, di ba? Ipinararating sa Panginoon na kulang pa kayo, parang tayo. Nagsisimba tayo, nangangaral tayo, pero sa Panginoon parang kulang pa. Nakakapagtampo ba? Pero hindi. Di ba dapat, sa panahon nakikita natin na may kakulangan pa tayo, anong dapat natin gawin? Unan natin. Di ba? Na mas lalong lumapit pa tayo sa Panginoon. Ipanalangin natin na yung pananampalataya natin na meron tayo, na humantong din tayo dun sa tunay na pananampalataya. Meron pa isang tayong babasahin na nakakatakot para sa akin na pag binabasa ko to. Kasi kung i-reflect natin yung sarili natin, ba't sila nagawa nila yung mga ganung bagay? Na ako, hindi ko nga magawa. Pero ganito ang sinabi ng Panginoon. Basahin natin sa Mateo 7, verse 21 to 23 or 20. Sabi po dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Isipin niyo po, merong tao na tumatawag, Panginoon, Panginoon. Diba po? Napapasok siya sa kaharian ng langit. Pero, sabi dito, kundi gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Ibig sabihin, parang hindi pa niya ginaganap yung kalooban ng Ama. Anong sabi po sa verse 22?
Marami ang magsasabi sa akin ng araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami. Isipin niyo po, no? Sa iyong pangalan. At sa pangalan mo'y nakapagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, sabi ng Panginoon, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kung babasahin natin, kung uunawain natin, merong mga tao na may pananampalataya. Nagawa nga nilang manghula eh. Ano pa? Nagawa nilang magpaalis ng demonyo. Gamit ang pangalan ng Panginoong Hesus. Di ba po? Kung ganun, nagagawa na nila, at tayo, hindi nga natin magawang magpagaling eh. Di ba po? Ano pa kaya yung hinihingi ng Panginoon? Naisip niyo rin po ba yun? Parang ang hirap abutin yung pananampalataya na gusto ng Panginoon sa atin. Di po ba? Kasi dito, merong nakakapagaling na, nakakapanghula na. Pero bakit ang hirap, Lord, ang hirap pa? Hindi pa ba tunay yung pananampalataya na in-apply nila? Hindi pa ba sapat yun? Diba? Anong sabi ng Panginoon? Merong sinasabi ang Panginoon eh. Sabi ng Panginoon sa 17 verse 20. Mateo 17 verse 20. Basahin po natin. Meron naman silang pananampalataya. Merong pananampalatayang konti lang. At dito nga sa Mateo 17, 21, to the following, parang ang laki na nga ng pananampalataya nila eh. Di po ba? Ang laki na. Pero sinabi ng Panginoon sa Mateo 17 verse 20, ang sabi niya po ganito, at sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Isipin niyo po, sinasabi ng Panginoon dito, merong maliliit na pananampalataya, pero ang nais ng Panginoon, kung tayo man, merong sinliit daw ng mustasa, yung buto ng mustasa, kahit ang bundok, magagawa nating mailipat. Hindi po ba parang magkaiba? Na merong ang kakaunti eh. Pero bakit yung maliit na mustasa, sasabihin natin, maliit naman yun. Pero bakit yun nagawa niyang mailipat ang bundok sa kabila at sa dako roon? Pero bakit yung kakaunting pananampalataya hindi inagrihan o hindi sinasang-ayunan ng Panginoon? Ano kayang meron doon sa buto ng mustasa na yun? Di ba po? Kung titingnan natin, maliit. Di ba po? Kahit gaano kaliit ang iyong pananampalataya, basta ito ay tunay. Di ba po? Sabi ito, tunay. At nakasalalay sa Diyos yung mga pananampalataya natin, ito ay makapangyarihan. So, nais pala ng Panginoon, yung pananampalataya natin, kahit singliit lang po yan ng mustasa, basta yung sinliit ng mustasa na yun, nakasalig saan? Sa Kanya. Sa salita niya. Ay magkakaroon ito ng kapangyarihan. Na kahit na ang bundok ay malilipat sa dako roon kung
ang pananampalataya nating sinliit ng mustasa ay tunay. Yung pala yung hinahanap ng Panginoon. Yung tunay. May question pa rin. Lord, tunay naman yun ah. Di ba po? Kaya ko nga ina-apply eh. Tunay naman po yun eh. Pero bakit? Ganon. Hindi ko magawa yung nais mong ipagawa sa akin. Ano kaya yung tunay pa ron? Meron pa bang mas hihigit doon sa tunay? Ano po ba yung nakapaloob doon sa tunay? Di ba po? Maraming beses natin na pag-aralan yung mga istorya sa Biblia kung paano nanampalataya yung mga karakter dito. Di ba po? Pero yung tunay, nakita na ba natin doon? Yes. Nakita na natin doon. Ngayon, basahin natin yung patungkol sa babaeng inagasan. Yes, palagi na natin itong tinatalakay, palagi natin itong pinag-uusapan, pero meron pang pinapaunawa ang Panginoon sa istoryang yun. Na paano ba makikita yung tunay na pananampalataya? Sige po. Basahin natin sa Lucas 8, verse 43. Lucas 8, verse 43 to 48. Ang sabi po dito, at isang babae na may 12 taon nang inaagasan, na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sino may walang makapagpapagaling sa kanya. Di ba po yung istorya ng babaeng inaagasan? 12 years na pala siyang inaagasan. At ginugol niya na yung buhay niya para hanapin sa mga manggagamot kung sino yung makakapagpagaling sa kanya. Imagine, 12 years. Yun yung ginagawa niya. Hinahanap niya yung taong makapagpapagaling sa kanya. Nasaan siya nananampalataya? Sa manggagamot? Naniniwala siya na makakahanap siya sa tao na makapagpapagaling sa kanya. Di po ba? Bilhin niyo po, 12 years, napakatagal po nun. Di ba po? Kumpara mo nga sa ingrown na meron sa kuko natin, gusto natin matanggal na kaagad eh. Kasi ang sakit, lalo pag nasagi. Di ba po? Pero ito, 12 years. Sabi po dito, lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagdakay, nampat ang kanyang agas. At sinabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? At nang tumanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro at ng kasamahan niya, Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan. Datapos sinabi ni Jesus, may humipo sa akin, sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal. At nagpatira pa sa harapan niya at isinaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya at kung paanong gumaling siya kapag daka. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yumaon kang payapa. Isipin niyo po, no? Yung babaeng inaagasan na yon, ang dami ng pinuntahan na doktor, na manggagamot, walang nakapagpagaling sa kanya. Pero, meron siyang narigbang mga bali-balita na ang Panginoong Yesus kayang magpagaling, kayang maghimala. Yes. Narinig niya. Pinanampalatayanan niya ba yung narinig niya? Partida, hindi pa niya yun nakikita. Naririnig pa lang yun. Pero, nanampalataya na siya. Di ba po?
at nakipagsiksikan siya doon sa mga tao na pumapalibot sa Panginoong Hesus. At nangyari, ang nais niya lang at yung pinapanampalatayaan niya lang na mahipo yung laylayan ng Panginoong Hesus. At ang pananampalataya niya na kapag nagawa niya yun, gagaling siya. Anong nangyari sa babae? Bakit gumaling siya? Ano yung meron sa kanya? Faith. Tunay po ba? Tunay po. Tunay siyang nanampalataya. Binago ba niya yung paniniwala niya? Yes. Pinamuhay niya ba? Yes. Sa paanong paraan? Wala na siyang paraan, wala na siyang kilala na makakapagpagaling pa ng sakit niya. Sinuko niya ba na yon? Yes. Isinuko niya na yun sa Panginoon. Na ang sabi niya, dahil sa narinig niya, makapapagaling siya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng laylayan ng damit. Imagine that. Na sino mag-aakala na sa ganong pananampalataya niya, mangyayari yung nais niya. Di ba po? Ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng pananampalataya mo. So na-recognize ni Jesus na yung pananampalataya ng babae ay totoo. Totoo. May binago ba siya sa sarili niya? Yes. May binago siya sa sarili niya. Iniayon niya yung pananampalataya niya sa Panginoong Hesus. Hindi na sa mga taong inaasahan niyang mapapagaling siya, kundi sa Panginoong Hesus. Ipinamuhay niya ba yung pananampalataya na yon? Yes. Yun ang tunay na pananampalataya na hinahanap ng Panginoong Hesus, na hindi niya nakikita sa iba. Maging sa mga apostol niya, hindi niya nakita yung pananampalataya na yon. Pero doon sa babaeng nagnanais, nagpapakumbaba, isinuko na yung sarili sa Panginoong Hesus na siya na lang ang susi para gumaling siya. Nanampalataya siya sa Panginoong Hesus. Di ba po? Napaka ganda at napaka pure ng pananampalataya ng babaeng inagasan kung bakit naman gumaling siya sa karamdaman niya. Isa sa mga pananampalataya na hindi lang pala dapat manatili tayo sa pananampalataya natin na ito, pinapanampalataya natin yung isang salita. Dapat nakasalig sa Panginoon para ito maging pure, tunay, authentic faith sa Kanya. Ano pa? Meron pa po. Basahin natin sa Lucas 7. Na ano pa pong kwento meron dito? Merong isang Romanong centurion na lumapit po kay Jesus, yung mga alagad niya. Doon po sa Capernaum upang ipadya ang kanyang minamahal na alipin na paralisado at malapit ng mamatay. Ito po, yung Romanong yon, ibig sabihin, hindi po siya Hudyo. Pero, meron siyang faith. Sana naman po nagsimula sa naririnig, sa pakikinig ng mga istorya sa ating Panginoong Hesus. Sa pakikinig ng mga mabubuting balita. Basahin po natin sa Lucas 7 verse 6. Dito po, sinabi, at si Jesus ay sumama sa kanila at nang siya'y di lubhang malayo sa bahay, ay nagsugo sa kaniya ang senturyon ng mga kaibigan na nagsisipagsabi sa kanya, Panginoon, huwag ka nang magligalig sapagkat di ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa silong ng aking bubungan. Isipin niyo po, merong isang alagad ng senturyon
na pinalapit niya po, inutusan niya po na lumapit sa Panginoong Hesus. At sinabi po na, sapagkat di ako karapat-dapat na ikaw, sino po yon? Na ang Panginoong Hesus daw hindi karapat-dapat na pumasok sa silong ng bubungan ng bahay ng senturyon na yon. Isipin niyo po, nakikita niya, nalalaman niya, na ang nilalapitan nila ay hindi lang po ito basta tao. Isang banal na tao, sagradong tao, na alam ng senturyon na hindi siya ganon kalinis para lapitan ng isang banal na tao. Nakitaan po ba natin ito ng pagpapakumbaba? Yes. At ano pong sabi sa sumunod na verse? Dahil dito'y, hindi ko inakalang ako'y karapat-dapat man lamang pumariyan sa iyo. Datapat sabihin mo ang salita. Isipin niyo po, sabihin mong salita at gagaling ang aking alipin. Wala sa tagpong yon yung senturyon. Ang inutusan niya lang yung mga alagad. Pero ang paniniwala niya na kahit ang Panginoong Hesus hindi makarating o hindi makalapit sa kanila, sa pamamagitan lang daw po ng salita, ay gagaling ang kanyang alipin. Isipin niyo po yun. Yung pananampalataya na hindi galing sa Hudyo, galing sa isang Romano, galing sa isang Hintil, may pananampalatayang ganun. At sa pananampalataya na yun, na kahit hindi lumapit sa kanya ang Panginoong Hesus, ni ayaw niya nga palapitin sa bahay niya dahil alam niya na banal ang taong yun. At naniniwala at nananampalataya siya na sa salita lang ng Panginoong Hesus, pag sinabi niyang gumaling ang alipin niya, ay gagaling ang alipin niya. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Sumunod na verse. At nang marinig ni Hesus ang mga bagay na ito, ay nagtakas siya sa kanya. Isipin niyo po, nagtaka pa ang Panginoon. At lumingon at sinabi sa karamihan, nagsisisunod sa kanya, no? Sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. Hindi kahit sa Israel man. At pagbalik sa bahay ng mga sinugo, ay kanilang naratnang magaling na ang alipin. Grabe yung pananampalataya nun. Isipin niyo po yun. Sa hindi mananampalataya na isang Romano, may ganun kaisipan. Grabe. Binago ba niya yung sarili niya? Yung way niya ng pananampalataya? Amen. Binago niya. Nakasalig po ba sa Panginoon? Yes. Biruin niyo, yung taong yun na naririnig niya lang na gumagawa ng himala. Pinanampalatayanan niya na kaya ring pagalingin yung alipin niya kahit hindi lumapit sa kanya. Naniniwala ba yung senturyon na yun na makapangyarihan ng Panginoong Hesus? Yes. Napahanga nga ang Panginoong Hesus eh. Bakit? Napakalaki ng pananampalataya na meron siya. Di ba po? Kung tayo man, ang hirap maniwala. Di ba po? Kung tayo, physical, kung may sakit ng tao, kailangan natin dalhin sa doktor. Kailangan natin suriin, pasuri yung taong may sakit. Ano pa hinahanap natin? Di ba? Ide-diagnose muna kung anong uri ng sakit yun. At kailangan, yung sasabihin ng doktor, accurate. Di ba po? Anong kailangan? May ebidensya. May nakikita na yung sakit nga ng pasyenteng dinala sa doktor ay tugma para magamot. Pero ang senturyon, nakita ba niya ang Panginoong Hesus? Maaari. Pero naririnig niya? Yes. Pero malayo man, kaya palang gawin ng Panginoon yun. Sa atin, may ganun na ba tayong pananampalataya? Ang hirap aminin na may ganun na tayo. Dahil alam natin sa sarili natin, marami pang kakulangan. Di ba po?
Marami pa tayong kailangang malaman. Doon sa istorya na yun, naisa na lumapit ng Panginoong Hesus para siya pumunta doon sa bahay ng senturyon para maggamot yung aliping yun. Pero, bili mo, hindi niya na pinapunta. Grabe yung paniniwala niya at humanga ang Panginoong Hesus doon. Sa mga kwento na pag-aralan natin mula sa babaeng inagasan at ito sa kwento ng senturyon na napakalaki ng pananampalataya, ipinakita ba yung pamumuhay roon? Yung pananampalataya nila na mangyayari nung dumako na sila sa oras na subukin sila? Yes. Ginawa nila yun. Di ba po? Kung sa atin, nag-aalinlangan tayo na hindi tayo magtatrabaho kasi baka hindi tayo mabuhay. Alam niyo ba yung salitang tambay? Sino po nakaranas maging tambay dito? Namatay po ba kayo nang wala kayong trabaho? Pinagkulang ba kayo ng Panginoon nang wala kayong trabaho? Isipin niyo po, naranasan ko rin kasi maging tambay eh. Lahat ng mga kapatid ko, katrabaho, ako sa bahay, tambay, walang trabaho. Medyo makapal pa ang mukha, nangihingi pa ako ng pang-inom. Nangihingi pa ako ng pagkain. Di ba? Yung kabutihan ng Panginoon, itinanim niya na sa tao. Na yung kabutihan na yon, yung karakter ng Panginoon na yon, merong likas sa tao. Di ba? Na kayang pakilusin pala ng Panginoon yung iba para doon sa taong nananampalataya. Isipin niyo po yung tambay. Nakakakain yan. May iba pa nga inaaya sila ng tropa sama ka, sagot kita. Di ba? Hindi niya nga naisip na kaya palang walang trabaho kaya palang mabuhay kahit walang trabaho. 'Di ba? Hindi niya yun naunawaan pero nangyayari ba sa kanya? Yes. Meron siyang bahay na matutuluyan. Meron siyang matutulugan. Ngayon, tayo, kung susubukin yung pananampalataya natin, meron pa tayong pagdududa. Anong nais ng Panginoon sa atin? Di ba? Nais niya bang lumago pa yung pananampalataya natin? Yes. Kaya nga lagi niya pinapaalala sa mga apostol na yung pananampalataya, napaka-importante yun. Dapat tunay yun. Dapat pure yun na pananampalataya. Isipin niyo po yung pananampalataya ng mga na gawa ng himala ng Panginoon, nagsimula saan po? Sa pakikinig. Sabi po yan. Di ba? Totoo po yan. Sabi po sa Roma 10 verse 17. Basahin ko po, no? Kaya nga, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Malinaw na hindi nila pinakita yung pag-aalinlangan nila sa Panginoong Hesus. At hindi sila at dahil doon, naipakita nila yung tunay na pananampalataya. Kung titingnan natin, nauna, nanampalataya muna sila, kahit hindi nila nakikita. Tulad din po, nung sinabi, ipinangaral po ni Apostol Pablo, basahin po natin sa kanyang sinabi. 2 Korinto, verse 16 to 18. Chapter 4. 2 Korinto, chapter 4, verse 16 to 18. Paano sinasabi ng Panginoon, ni Apostol Pablo, yung pananampalataya? Sabi niya dito, kaya nga, hindi kami
naghihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago sa araw-araw. Isipin niyo po yun, no? Bagamat sila nanghihina dahil sa pagpamumuhay sa pananampalataya. Di ba po? Ang katawang labas nila nanghihina, pero yung spiritual nila nangyayari, nagbabago araw-araw. Na ano pong sinasabi dito? Sa pag-apply pala ng tunay na pananampalataya, dapat meron ding nagbabago sa sarili natin. Merong binabago ang Panginoon at dapat sa atin ganun din. Araw-araw meron tayong binabago. Ano po sabi sa verse? Sumunod na verse. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat na kaluwalhatiang walang hanggan. Na alam nila dito sa nangyayari sa kanila, napipighati sila, bagamat alam nila sa laman lang yon, ito'y panandalian lamang sa lupa. Pero gumagawa sila ng mabibigat. Na ano po yun, yung pananampalataya, yun po yung kaluwalhatian na walang hanggan. Yun po yung mga bagay na hindi nasisira. Para saan po yun? Sa spiritual nila. Tulad ng espiritu natin, hindi po ito nakikita. Salamat. Maraming salamat, Brother Bunjoy. Di ba po? May nagbabago ginagawa sa buhay natin. Na ganun po pala. Kapag ang pananampalataya natin ay tunay, dapat mayroong nagbabago sa buhay natin. Araw-araw. Di ba po? Sabi po sa sumunod na verse, at sinabi nga, tama po ba? Ay, hindi. Meron pa po, sa 2 Corinthians 5, basahin natin na pong sabi. 2 Corinthians 5 verse 7. Na yung pananampalataya nila, saan daw po? Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ano pong sinasabi ni Apostol Pablo dito? Yung pagtitiwala niya sa salita ng Panginoon. Di ba po? Yung pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay nangangahulugan, hindi ito nakabase sa tao. Hindi po nakabase sa desisyon na panandalian lamang. Kundi yung pananampalataya na ginagawa nila nakasalig sa Panginoon. Hindi sa mga bagay na nakikita. Na sa halip na umasa ba tayo sa mga nakikita, hindi daw po. Hindi yun ang totoong pananampalataya. Dapat doon sa hindi nakikita. Tulad ng physical, ng spiritual natin. Ano pa po? Yung pananaw na walang hanggan, ano po ba yun? Yun nga yung mga bagay tulad ng meron tayo. Yung espiritu. Lahat ng bagay na nandito sa sanlibutan, mawawala yan, masisira yan. Pero itong nag-iisa na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ano po yun? Yung espiritu natin. Nag-iisa lang po yan. Na kailangan ingatan natin. Siguraduhin natin na ligtas to. Na dapat sa pananampalataya natin, nakasalig ito sa ating Panginoon. Ano pong sabi? Sa Roma 1, verse 17. Ang sabi po sa Roma 1:17 ay ganito po. Yan. Sapagkat ang katwiran ng Diyos ay naghahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya.
pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Na ano po yun? Na yung katwiran pala ng Diyos may ihahayag sa patuloy natin sa paggawa ng pananampalataya. Na sa bawat ipamumuhay natin ang pananampalataya natin, sa nakasalig sa Panginoon, lumalalim tayo. May nagbabago sa sarili natin. Kaya pala doon sa Mateo 7 verse 21, anong sabi ng Panginoon? Sila yung mga katampalasanan, gumagawa ng katampalasanan. Bakit? May iba sa kanila nagmamataas. Hindi nila binago yung sarili nila. Maaring pinagmalaki nila yung naggagawa nilang bagay na nakapagpapagaling sila. Pero yung ba'y ginagawa nila sa Panginoon o para sa pita ng laman nila? May iba nagpapabayad. Di ba po? Ginagawa nilang negosyo. Kaya naman pala yung ba ay sa Panginoon? Hindi. Sinasabi lang nila yon. Pero hindi yun yung tunay na pananampalataya para sa Panginoon. Bakit po? Dahil ang tunay na pananampalataya, dapat binabago tayo nito sa araw-araw. Hindi ito gumagawa ng ipagmamalaki natin, na itataas natin ng ating sarili. Ang tunay na pananampalataya, dapat nakikita sa bunga. Sa bawat paggawa, sa bawat pamumuhay natin ng totoong pananampalataya, dapat binabago natin ang ating sarili. At ano po yung bunga na dapat na taglay ng Espiritu natin? Basahin po natin sa Galatia 5, verse 22 to 26. Ito po yung bunga ng Espiritu. Nang sabi po dito, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, ito po yung mapagpaubaya, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay na walang kautusan. Ano daw po ang kailangan taglayin ng Espiritu natin na bunga? Sa tuwing ginagawa natin yung pananampalataya, dapat namumunga tayo ng pag-ibig. Meron na ba tayong pag-ibig? Sabi nga kaya na ba natin magmahal kahit yung tao hindi nakamahal-mahal? Kaya na ba natin gawin yun? Patuloy nating pag-igihan. Patuloy nating panampalatayanan yung sinasabi ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Meron na ba tayong kabutihan? Yes. Likas sa atin ng kabutihan. Pagtatapat? Hindi may banggit. Bakit? Opo, sa ibang bagay tapat tayo. Pero sa mga bagay na maaari nating ipahamak ang sarili natin o ang ibang kasama natin, minsan nakakapagsinungaling tayo. Di ba po? Ano pa po? Sa pagtatapat, kailangan natin ng tapang. Bakit? Ang pagtatapat, isa palang bunga yun. Masaktan man ang sarili mo, pero tapat ka sa Panginoon, okay lang po yun. Bunga po pala yun ng Espiritu natin. May kaamuan. Maamo na ba tayo? Hindi na ba tayo galit pag inuutusan tayo? Hindi na ba tayo galit pag sinasabi sa atin yung kamalian natin? Patuloy pa natin ipamuhay ang kamuhan. Pagpipigil. Ang pagpipigil ba, nai-apply na natin sa sarili natin? Kung tayo, sa kahalayan, pigilan na natin sarili. Bunga pala yun ng Espiritu. Kung na-attract tayo sa maling bagay o sa maling tao,
pigilan natin. I-apply natin to. Dahil dito nakasalig ang mga pananampalataya natin. Tuloy natin, no? At pinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mga silakad naman tayo ayon sa Espiritu. Kung tayo nabubuhay sa Espiritu, yes. At itong Espiritu na to nandito sa laman natin at nais natin itong mabuhay, gawin natin. Manampalataya tayo na aayon sa Espiritu natin, sa mga bagay na hindi nakikita, na nakasalig sa ating Panginoon. Huwag tayong maging mga palalo na tayo'y mga mumungkahian sa isa't isa, nangagiinggitan sa isa't isa. Una sa lahat, hindi natin mababago yung paligid natin. Wala sino man makakapagpabago nung tao sa pamamagitan natin. Pagkatiwalaan natin ng Panginoon. Kahit ngayon sarili natin hindi natin kayang baguhin. Pero, una dapat nating maging concern yung sarili natin, yung kaluluwa natin. Na ano dapat na makita sa atin ng Panginoon? Yung bunga ng Espiritu. Dahil sa bunga ng Espiritu, doon pala makikita yung tunay na pananampalataya natin. Amen po? Kaya tayo po, sa patuloy na sumusunod sa Panginoong Hesus, sa patuloy na nakikinig ng Kanyang salita, and I-encourage ko po lahat, subukan natin gawin yung tunay na pananampalataya. Dahil ito po ang kailangan natin para maligtas pala itong kaluluwa natin. Kung tunay tayong nag-iingat sa ating sarili, gagawin natin to. Hindi para sa atin, gawin natin ng pananampalataya natin para sa Panginoon. Dahil lahat tayo, pinili niyang iligtas. Walang ibang nais niyang mapahamak. Kaya naman, purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. So marami pong salamat at dito po, tinatapos ko ang aking preaching. Salamat sa Panginoon dahil lahat tayo binibigyan ng pagkakataon na maganap yung pamumuhay sa pananampalataya. Lahat tayo may opportunity gawin ito. Hindi niya pinagdadamot sa atin kahit na minsan nagkukulang na tayo, kahit minsan hindi natin na-apply ito. Tinatawag tayo ng Panginoon. Nais na tayong iligtas. Magpaligtas po tayo sa Panginoon. Marami pong salamat. Tayo pong lahat ay tumayo. Dumako po tayo ngayon sa ating pong pagputol-putol ng tinapay at pag-inom po sa saro ng Panginoon. Ang sabi po ng John chapter 6, verse 50, ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Hindi po itong literal ang tinutukoy. Kundi, ang tinutukoy po ay ang Panginoong Hesus. Amen? Siya po yung tinapay ng buhay na bumababang galing sa langit, nang sino mang pong makakain, sino mang taong makakain po nito, ay huwag mamatay. Sabi po ng Panginoong Hesus sa verse 51, ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman
sa ikabubuhay ng sanglibutan. Ang mga Hudyo ngayon nagtatalo nang nagsasabi, paano may papakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sabi ng mga tao, ano yan? Cannibal kami. So, literal po ba nating kakainin yung laman ni Jesus? Hindi po. Ano po yung tinutukoy? Na ipapakain ng Panginoon ang kanyang laman sa atin. Hindi po yung literal niyang laman, kundi tumutukoy po yung pagkamatay niya sa krus. Yun ang bubuhay sa atin. Yung katawan niyang inialay sa krus, yun po yung bubuhay sa atin. Verse 53, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay na walang hanggan o wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Ang malungkot pong bagay, hindi ito pinanampalatayanan ng mga Hudyo. Nung sinabi po ng Panginoong Hesus yun, maraming natisod. Maraming tumalikod sa Panginoon. Dahil hindi nila maabot palatayanan. So sino ang may diferensya po? Hindi ba talaga kaya ng Diyos na tayo po'y buhayin? Hindi po ba talaga kaya ng Diyos na tayo po'y iligtas? O tayo lang ang nagkukulang ng pananampalataya? Sino pong umaamin? Kung tayo pong lahat ay yumuko, mag-pray tayo sa Panginoon po. Sino man po sa atin ang nagkukulang ng pananampalataya? Ngari po nating itaas ang ating kamay sa Diyos at tumingin ng saklolo. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, nananampalataya po ako sa inyo. Tulungan niyo po, dagdagan niyo po ang kakulangan ko ng pananampalataya. Tulungan niyo po ang aking mga pagdududa. Tulungan niyo po ako na mapagtagumpayan yung takot, pag-aalinlangan, pagkabalisa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pong kakulangan ng pananampalataya sa iyo. Na nagdududa kami, nag-aalinlangan po kami. Samantalang ito ngang mundong ito, nalikhanin niyo. Kaya niyo ang buhayin ng patay. Naibigay mo nga ang yung bugtong na anak. Panginoon, tulungan niyo po ang kakulangan ng pananampalataya ng bawat isa. Kung minsan po kami po'y nagdududa, natatakot, nababalisa, kaya kami mas pinipili naming sumuway sa iyo. Mas pinipili naming lumapit sa tao, kumapit sa salapi, kaysa sa iyo. Patawarin niyo kami, Panginoon. Naway tulungan niyo po ang aming pong mga pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Halina po mga kapatid, kunin at kanin ang tinapay ng Panginoon. Kunin at inumin ang sarot ng Panginoon.
sumamo. O Diyos, ako'y yakapin mo. Ayoko na sa'yo ay malayo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandali nasasaktan, salamat at ika'y nariyan. Ika'y luwalhatiin, nalaro'y sasambahin. Pinilibutin pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Mga magulat kapatid sa Panginoon, ang pananampalataya ay hindi lang pinakikinggan. Ang pananampalataya hindi lang sinasabi. Amen? Halimbawa po ako sa inyo. Pag sinabi ko pong nagtitiwala ako sa inyo, naniniwala ako sa inyo, dapat ba hanggang salita lang? Hindi po, di ba? Halimbawa, sabihin ko, naniniwala ako sa inyo. Pero pag sinabi nyo, libre kita. Oh, talaga? Masakit po ba yung pinagdududahan? Masakit din sa Diyos na pinagdududahan natin siya. Amen? Sino po sa inyo ngayon may mga sakit karamdaman? Sino sa inyo may problema ngayon? Sino sa inyo po may mabigat na pangangailangan ngayon? Sino po sa inyo may kasalanan ngayon? At para ba nagdududa kayo na, mapapatawad ba ako ng Panginoon? Sa palagay niyo po, mapapatawad po ba kayo ng Diyos? Mapapatawad po ba tayo ng Diyos? Sino po sa atin may sakit karamdaman? Mapapagaling po ba tayo ng Diyos? Pag sinabi kasi nating hindi o baka, yata, anong nararamdaman ng Diyos po doon? Wala tong believe sa akin. Kayo man po, yung ganon. May panlibre ka naman, pero walang believe sa'yo. Masakit po, di ba? Pero ang isang magulang, pag sinabi niya, anak, ililibre kita. Yay! Tingnan niyo, anak. Bakit? Meron siyang full trust. Meron siyang buong pagtitiwala. Di ka ngayon makatanggi. Diba? Napasubok ka ngayon ng budget mo, maibibigay mo dahil wala eh. Nagtiwala na sa'yo eh. Alam niyo po, ganun ang Panginoon. Amen? Amen po. Sige po, tayo po yumuko at manalangin ngayon. Subukan niyo po. Subukan natin magtiwala sa Diyos ngayon. Subukan po natin panampalatayanan ang Diyos ngayon. Kung yan man po'y kasalanan, panampalatayanan, mapapatawad ka. Panampalatayanan po natin, kaya tayong baguhin at tulungan ng Diyos. Amen po? Kung yan ay sakit at karamdaman, panampalatayanan po natin. Sapat ang biyaya ng Diyos magpagaling sa atin. Sapat ang biyaya ng Diyos magpahaba pa ng buhay natin. Naniniwala po ba kayo ron? Kung yan po'y pangangailangan, problema, panampalatayanin natin. Idaragdag ng Diyos ang pangangailangan natin. Amen po ba? Nananampalataya po ba tayo? Sige po, subukan natin ang Panginoon. Tapos lakipan natin ang pagsunod sa Kanyang salita. Lakipan natin ng paglayo sa kasalanan. Kahit nagkukulang ang aming pananampalataya. Kaya Panginoon, salamat sa mensaheng ito. Naway dagdagan niyo pa po, tulungan niyo pa po ang aming pananampalataya sa araw-araw. Lumaki ng lumaki, lumago ng lumago ang aming faith sa iyo. Marami pong salamat.
Marami pong salamat. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, na tayo po'y magsabi na, Amen at Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sumatin pong biyaya at kapayapaan ng Diyos. Nawa mga kapatid, magpatuloy tayo para po patuloy lumago, patuloy tumatag, patuloy pong lumakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Okay, tayo pong lahat mga kapatid, isama-samang kamayan muli at patuloy po tayo mapagpala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat.